Hello, learners. Welcome to a lecture series, particularly on the topic agricultural economics. So, I decided na i-divide yung aking mga video contents as of now with test drills and pure lectures na katulad nito. So, Tuesdays and Thursdays, I will be posting Q&A test drills and explanations plus yung Q&A shorts. Whereas Mondays, Wednesday, and Friday, magpo-post naman ako ng different lectures on specific topics within the subjects na tinitake natin sa licensure exam for agriculturists. Okay? And on Saturday, mostly ang ipopost ko doon would be study tips or motivation. So I just want to get that out there. So our topic for today would be something to do with how do we measure whether our economy is performing well or whether our economy is in a recessionary period or mahina yung ating ekonomiya. So I want you to ask yourself that question right now. Paano kaya nasasabi ng isang bansa na malakas ang kanyang ekonomiya or mahina ang kanyang ekonomiya? So nagagawa yan ng isang bansa through this concept that we call as national income accounting. Ang national income accounting, isipin nyo na lang, para yung report card, okay? Para sa ekonomiya ng isang bansa. Okay? So ditong card na to, may mga different measurements yan, and it helps us to understand how well our country is doing economically. And itong national income accounting din na to is isang system that keeps track of all the economic activities and production that is happening in our country. So, ang pinaka-goal nito is to figure out yung mga indicators that tells us how our economy is doing, para yung mga economists natin, yung mga policy makers natin, yung mga politicians and businesses natin can make informed decisions based on what is happening sa ekonomiya. And this concept, national income accounting, is anchored in a model. So, economic model na naman yung pag-uusapan natin. What model is defining how we are measuring our economic performance? So, this model is anchored, this system, is anchored in the model of the circular flow of income and expenditures. So ito, simpleng economic model lang to. Okay? It just shows how money moves through an economy between your two major economic agents. So sino yung two major economic agents natin? We have our household and firms. So how does this happen? Right? Unang-una, si household, para daw siya ay mag-survive, okay? Kailangan niyang mag-spend, right? Kailangan niyang maglabas ng pera. So ito yon, yung loop A. So kailangan niyang maglabas ng pera, pambili ng ano? Pangbili ng goods and services. So once household spent something for goods and services, yung expenditure na yon, yung expenses na yon ay pupunta kay firm. So nandun yung flow ng money papunta kay firm. And then si firm naman magbabalik siya ng goods and services kay household. It's letter B. So yung kapalit ng yung kapalit ng household expenditure is goods and services. So ang tawag natin sa area na to ay expenditure flow or spending flow. Okay? Expenditure flow. Now, on the other hand, you might be asking, paano mapuproduce ni firm yung mga goods and services kung wala siya, unang-una, factors of production, wala siyang inputs? Diba? Saan niya kinukuha yung kanyang 4 factors of production, which is the land, labor, capital, and entrepreneurship?
Saan niya kinukuha yan? Kinukuha niya yung four factors of production na yan kay household. Okay? Si household ang nagbibigay ng land, labor, capital, and entrepreneurship kay firm para si firm ay makapag-produce ng goods and services. Yun yung another flow. Pero syempre, this one is not free. Di ba? Kapag si household nag-provide ng land, labor, capital, and entrepreneurship, it is not free, so the firm needs to pay the household. So itong area naman na to, we call that as income flow. Right? Income flow naman yung tawag dyan. Because in this particular flow, the household is receiving an income, a payment from his or her resources na pinoprovide niya kay firm, which is in the form of land, labor, capital, and entrepreneurship. For example, land. Ano ang kapalit na bayad ng lupa kapag si household ay nagbigay ng lupa? Land would be paid in the form of rents. How about labor? Nagbigay si household ng labor? Labor will be paid in the form of wage or salaries. How about capital? Capital will be paid in the form of interest. How about entrepreneurship? Ang entrepreneurship, ang bayad niyan in the form of profits. Okay? Now, this circular flow of income and expenditure now represents the value of all that spending or income, that all spending and income flow now represents the value of all our economic activity in the country. So yung flow na to, yung expenditure flow and income flow will now represent yung tinatawag nating economic activity ng bansa. Dito na natin mami-measure kung maganda ba ang takbo ng ekonomiya natin, kung tumataas ba ang ating production, or kung humihina ba yung ating economy. Okay? Kaya later on, mapapansin nyo, there are two sides, there are two ways to measure economic activity. You can look at it at the expenditure side, or you can look at it at the income side. Pero ang sinasabi kasi ng flow na to, in a closed loop, okay? Kung ano yung pera na in-spend ni household, siya lang din yung magiging income niya, or vice versa. Kasi kung papansinin nyo, kung ano nga lang yung pera na nakuha ni household, yun lang din naman yung gagamitin niya for expense purposes. Although this one is a simple model, may mas complex model pa dito kung saan kasama na yung government, kasama yung banks, kasama yung international market. But to just simplify our discussion on the circular flow of money, the circular flow of expenditure and income, ito lang muna yung ipinakita ko. So question, how does one measure a country's economic activity? Specifically, so ano naman yung gagamitin natin? Kasi nasagot na natin na national income accounting yung way natin to measure economic activity. And yung national income accounting na yun is anchored in the concept of the circular flow. Now the question now, what specifically are we using para malaman na maganda yung pagpapatakbo sa ating ekonomiya or maganda yung takbo ng ating ekonomiya or hindi? By using different metrics. And yung metrics na yan, we call that as GDP, GNP, NNP, and NI. So ano-ano kaya yung mga yan? Okay? So unahin natin yung diskusyon natin sa gross domestic product or sa GDP na tinatawag. Simply speaking, your gross domestic product is the market value of final goods and services produced within the country over a given period of time. So mayroon kang three terms dito na mahalaga. Unang-una, market value. So yung halaga ng bilihin. So saan natin makukuha yung market value? Most probably sa presyo ng bilihin. Okay? So yung price or yung value daw ng mga produkto,
Pero specifically, tignan nyo produkto na ano? Final goods and services. Okay? So, market value ng lahat ng final goods and services. What do you mean by final? Ibig sabihin ng final, yan ay kinokonsume or binibili ng final consumers. Okay? So, dahil binibili siya ng final consumers, hindi na yan dumadaan pa sa further processing. Hindi katulad ng other products like for example, bakal. Ang bakal, dumadaan pa yan sa further processing para maging, let's say, bahay. So, hindi siya final good and service. Pero yung bahay, kapag binili yan ni consumer, yan ay gagamitin na niya as a house, so that would be included as the market value of all final goods and services na related na sa ating production, sa ating national production. Now, gross domestic product is very specific. Kasi market value of all final goods and services siya. Saan? Saan? That is produced within the country. So dito sa atin, sa Pilipinas, lahat ng mga produkto lahat ng mga final goods and services that is produced within the Philippines, that would include now our gross domestic product. So kasama ba dyan, sir, yung, let's say, kaibigan kong Hapon na pumunta dito sa Pilipinas at nagtayo ng sarili niyang sushi making business? Yes, kasama yan sa GDP ng Pilipinas kasi the sushi business is created and nagpuproduce siya within the boundary of the Philippines. Basta ang maalala nyo dapat sa gross domestic product na to ay lahat ng gawa dito sa Pilipinas. Mapa-Pilipino ka man or mapa-foreigner ka, kung produce ang goods and services mo dito sa Pilipinas, then GDP yan. In contrast, sa tinatawag naman nating gross national product. So ang gross domestic product at gross national product, parehas lang yan. Market value of all final goods and services lang sila. However, si gross domestic product, ang boundary niyan is yung gawa dito sa Pilipinas, mapa-foreigner ka or Pilipino. Ang gross national product, gawa ng Pilipino. Gawa ng Pilipino. O ano namang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, basta you are a Filipino citizen, saang panig ka man ng bansa, kapag nag-produce ka, kasama yung production mo sa gross national product. So for example, si Pepe. Si Pepe ay pumunta sa Germany, and sa Germany nagtayo siya ng bakery doon. Yung bakery na itinayo ni Pepe sa Germany ay kasama sa gross national product. Kasi Pilipino siya. Pumunta siya sa Germany para magnegosyo, so yung production niya doon ay kasama sa GNP. Question, kasama ba yon sa gross domestic product? No, tama. Hindi yun kasama sa gross domestic product kasi hindi naman yun gawa dito sa Pilipinas, gawa sa Germany. So sa GDP, hindi kasama yung Pepe's Bakery kasi sa Germany na pagawa. Pero kasama siya sa gross national product. O balik rin natin yung situation. Paano kung yung same na Hapon friend mo, pumunta dito sa Pilipinas, nagpagawa ng sushi store, kasama ba yun sa gross national product? Now, if he or she is a Japanese citizen, hindi yun kasama sa gross national product kasi hindi siya Pilipino. Remember, dapat gawa ng Pilipino ang kasama sa gross national product. Pero kasama siya sa gross domestic product? Yes, indeed. Kasama siya sa gross domestic product kasi ginawa siya within the confines of the Philippines. And so, malinaw yung distinction between gross national product and gross domestic product. Okay, good. Oh, how about net national product? Ano naman yan?
Now, the net national product is derived by subtracting depreciation from our gross national product. So ano ba tong depreciation na to? Depreciation simply means the value that is lost due to pagkaluma. Okay? Sa Pilipino, pagkaluma. Kasi ang isang bagay habang naluluma, nawawalan yan ng value. So may computation tayo dyan sa depreciation na yan. Pero isipin nyo na lang, yung ating economy, may mga multiple, millions and millions of assets tayo dyan. May mga factories tayo, may mga machineries tayo, and these assets, nagdi-depreciate yung mga yan habang tumatagal. Okay? Habang humahaba yung panahon, nababawasan. There's a loss in its value. So kukunin natin yung loss sa value na yan and ima-minus natin sa ating gross national product, then we term that now as net national product. So for example, yung kabuuan na asset sa bansa mo, ang overall na depreciation niya is 40 million pesos. Tapos ang gross national product mo is 120 million pesos. So 120 million minus 40 million, di mayroon ka na lang 80 million in terms of net national product. Okay? Ang mahalaga dito, naiintindihan niyo yung concept ng depreciation, which is the lost value due to that particular asset being of old age or tumatanda. So nauubos yung value kasi habang ang isang asset ay tumatagal, nagkakaroon yan ng sira, mas mahirap na siyang i-maintain, kaya there is a loss in value. How about the concept of national income? So, ang national income naman natin, kukunin natin lahat ng income earned by Filipino citizens. Okay? So, income earned by Filipinos, kukunin natin yan, bibilangin natin. And then, ima-minus natin lahat ng tax na binayaran nila. And then, lahat ng subsidies na galing sa gobyerno. Okay? Now, if we do that, we can now derive our national income. O, question, ano ang tax? Tax, yan yung mandatory na binabayaran natin sa government every time na kumikita tayo. So, yan yung main source of revenue ng ating gobyerno. Dito sila kumikita. Right? Kasi ang ating government naman ay hindi yan for profit. Okay? So, you have to ask yourself, paano sila kumikita? Via sa taxes ng taong bayan. O ano naman yung subsidies? Ang subsidies, sa madaling salita, yan ay ayuda. So, yan yung binigay sa atin nung nagka-COVID. Diba? Naka-receive tayo ng some financial assistance kasi during that time, mahina yung economy. So, sa national income, hindi kasama ang tax at subsidies because these two actually cancels each other. Right? Kasi yung tax na yan, galing lang din naman yan sa mamamayan. And yung subsidy ay galing sa tax. So, kung galing lang yun sa mamamayan tapos ibinibigay ng government, well, this, in fact, just cancels each other out. Okay? Kaya inaalis natin sa computation ng national income yung tax at subsidies. Okay? So, dito sa first three natin kanina, kung mapapansin nyo, production yung mini-measure natin, gross domestic product, gross national product, and net national product. Whereas for this one, income yung mini-measure natin. O bakit kaya? Because there are two approaches to computing gross domestic product or to computing economic activity. Okay? But we will be focusing our attention right now on gross domestic product lang. Right? Focus muna tayo kasi yun madalas yung pinag-uusapan sa macroeconomic subject. So there are two approaches to computing gross domestic product. Actually, three. Pero may two major approaches sa pagko-compute ng gross domestic product and we term that as expenditure approach and income approach to GDP. So just remember guys, doon sa circular flow natin, nasabi ko kanina that spending is always equal to income. Okay? So kung ang spending mo at ang income mo parehas,
then yung ating production or yung ating, in our case, yung gross domestic product natin can be seen in two viewpoints. So you can measure it in the aspect of expenditure. So that is your expenditure approach to GDP. Kung saan pagsasama-samahin natin lahat ng expenses on final goods and services in the economy, and yung sum nun, that would be our GDP. Or we can also look at it on the income side. Or tawag naman natin doon income approach. Yung parang national income natin kanina. Kung saan we will be adding up all of the income na kinita ng bansa or kinita ng mga Pilipino na kinita ng mga Pilipino given a particular year. So that's our two ways that we can actually measure gross domestic product. So we can look at it at the expenditure side. Gross domestic pala to. So lahat ng expenses within the boundaries of the Philippines. So expenditure approach yun to GDP. Or we can look at it at the income side, kung saan we measure all of the income earned within the borders of the Philippines. Now, there's a special kind of gross domestic product. There's a special kind of approach to measuring gross domestic product. And we call that as the value-added approach. So sa value-added approach, we simply calculate gross domestic product that involved adding up. So pinag-a-add natin lahat-lahat ng mga value-added, lahat-lahat ng mga value, so lahat-lahat ng market value per various stage of production. Kasi yung mga produkto natin, hindi naman yan, bigla-bigla, nagiging final goods and services, di ba? So may pinagdadaanan yan na proseso. Okay? So paano ba natin i-illustrate ang value-added approach to computing GDP? So sabihin natin, now this is just an example, okay? Huwag kayong, don't go into the details of its technicality. Alright? So sabihin natin na ang produkto natin ay abaka na magiging bag. Okay? So unahin natin dito abaka. So yan ay abaka. So yung abaka na yan, let's say ang naging market value niya is 100 pesos. Pero syempre, hindi naman yan magagamit agad ni consumers, ni final consumer, na abaka lang. So itong abaka na to, let's say ginawa siyang, I don't know, fiber. So ginawa siyang sinulid, something like that. So nung naging fiber siya, ang market value na niya ay 150 pesos. Now, let's say itong fiber na to, ginawa siyang tela. Diba? So ginawa siyang tela. Tapos yung tela na yan, ang naging market value na niya ay 240 pesos. And then lastly, siya ay naging bag. And yung bag na yan is already worth 350 pesos. Now, if I am going to ask you guys, if I am going to ask you right now, ano ang GDP ng bansa na ito na nag-produce lang ng bag na yan? Ano yung magiging GDP niya? Right? O remember ang GDP is the market value of final good and service. So ano ba dyan yung final good natin? Itong bag, right? And ano yung value ng bag? 350 pesos. So therefore, ang GDP nito is 350 pesos. Okay? Kasi ito lang naman yung titignan natin. Sa value-added approach, ang ginagawa niya, kinukuha niya yung additional value per each stage of production para makompute yung 350 pesos. So for example, at stage 1, ano yung market value niyan? Ang market value niyan, ano yung added value niyan? It's 100 pesos. Diba? So 100 pesos yung added value. Tapos, nung naging tela, ilan yung naidagdag? So from 100 going to 150, nadagdagan siya ng 50 pesos.
So, added value yung tinitignan natin. Kaya hindi natin sinama yung kabuuan. Magkano ba yung naidagdag from 100 going to 150? 50 pesos. Tapos from 150 going to 240, nadagdagan siya ng 90 pesos. Diba? 90 pesos, from 240, naging 350, nadagdagan siya ng 110 pesos. Now, if we are going to compute all of this, 100 plus 50 is already 150, plus 90, that's 240, plus 110, that's 350. If we're going to compute all of this, same lang din, ang makukuha natin na GDP is 350 pesos. Now, ginagawa yung value-added approach to computing GDP kasi hindi naman at the end of the year, lahat ng produkto natin, final goods. Di ba? Hindi ka naman nakakita ng isang ekonomiya kung saan by December 31, wala ka ng stock na abaka, tela, or wala ka ng stock na abaka, fiber, or tela. Tapos lahat na ng mga produkto mo ay final goods and services na. Hindi po nangyayari yon. Mas madalas, lahat ng ating at the end of the year, may mga inventory or stocks pa tayo ng raw materials na gagamitin natin for next year's production. Kaya ginagamit yung value-added approach to computing gross domestic product.